Si Jesus at si Beelzebul. May dinala kay Jesus na isang lalaking bulag at pipi na inaalihan ng demonyo. Pinagaling niya ang lalaki. Ano pat ito'y nakapagsalita at nakakita. Nagtaka ang lahat. At ang sabi, ito na kaya ang anak ni David? Nang marinig ito ng mga Pariseo, ay sinabi nila, nakapagpapalayas ng mga demonyo ang taong yan sapagkat binigyan siya ni Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ng kapangyarihang gumawa niyon. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkalabang pangkat at mawawasak ang alinmang bayan o bahay na nagkakabahabahagi at nagkakalaban-laban. Kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, ginalaban niya ang kanyang sarili. Paano nga makapananatili ang kanyang kaharian? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin na nagpapatunay na maling-mali kayo. Kung ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Paano mapapasok ang bahay ng isang malakas na tao kung hindi siya gagapusin? Kung gapus na, saka pa lamang malolooban ang bahay niya. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon ay nagkakalat. Kaya sinasabi ko sa inyo, ipatatawad sa mga tao ang anumang kasalanan at panlalait, ngunit hindi ipatatawad ang anumang panlalait sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o magpakailanman. Ba, mabigat pala yun. Biro mo. Hindi ho natin binibigyan ng importansya yung banal na Espiritu na gumagabay ho sa atin sa araw-araw, mga giliw naming taga-subaybay ng palatuntunan ito. Yung banal na Espiritu, kaya ho merong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, hindi nakikita natin yan. Ang Ama, hindi natin nakikita. Ang Anak na nagkatawan tao, nagpakita sa atin. Pero yung Espiritu Santo na kasama ng 3 persona na makapangyarihan sa sansinukob, mabigat pala yung tungkulin. Baka ho, ipinagbabaliwala ho natin yung banal na Espiritu ng Diyos. Wag ho natin panatilihin yan. Yung iba kasi, merong mga nangangaral na direkta lamang sila, hindi nila binabanggit yung banal na Espiritu. Di ba? Merong ganyan nangangaral parang sa kanila, hindi nila binibigyan ng importansya. Pero maliwanag ho nakasaad dito sa Mateo kung ano ang tungkulin ho at kung ano ang babala laban sa magkasala ka sa Espiritu Santo. Lagi sinasabi ni Kuya Bert noon magkasala ka na sa tao. Ano nga yung sinasabi niya? Magkasala ka na sa anak. Sa anak. Ay may kapatawaran. Patawaran, pero ang magkasala sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Iyon. Kuya John, ano po ang inyong masasabi dito? Mga kapatnubay, si Jesus at si Beelzebul. Kung ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Ayon po sa Panginoong Jesus, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Dalawang uri po ng tao mayroon ng daigdig, ang mabuti at masama. Ang mapaggawa po ng mabuti, pinili ang paghahari sa kanya ng Diyos. At ang mapaggawa po ng masama, pinili ang paghahari sa kanya ni Satanas. Kaya sa kabilang buhay po, sa langit ang punta ng mabuti at sa impyerno ang punta ng masama. Ayun. Nakita mo na. Ayan ang inyong namnamin mabuti ang mga sinasabi ho ng aking mga kasamahan dito sapagkat
Baka ho sa ibang mga aral na inyong napapakinggan ay hindi ho kagaya ng tatlo ho ito. Pero may kani-kanya ho itong porte. Itong hindi ho nagkakapare-pareho sila. May kanya-kanya ho silang tatlo, si Kuya Ben, si Kuya Joe, si Kuya Bert. Makikita ho ninyo yung aral na iisa ho ang atin hong nilulundo rito at tinutukoy ho rito. Nagkakasama ho sila sa bandang huli kung ano ho ang layunin ng Diyos para ho dun sa binasa ko. Kuya Ben, ano ho sa inyo dito? Alam niyo po, napakaganda nung sinabi ng ating kasama si Kuya Joe. Talagang si Kuya Joe habang tumatagal parang ilog na dinadaanan ng pagbaha Lumalalim Aha, di ba? Alam niyo po itong binasa natin ay napakahalagang pag-a-identify. Napakahalaga nito yung pag-a-identify. Si Jesus kasi sa kanyang pagkilos ay sa tuwina, ang Pariseo ay binibigyan nila kaagad ng reaction, may reaction. So, ina-identify dito sa salitang ng Diyos na ito ngayon ang dalawang uri ng pagkatao, dalawang uri ng espiritu, at yung dalawang uri ng gawain, yung magagawa ng isang tao. Nang si Jesus ay magpagaling sa nung mga panahon na yun, nag-react ang dalawang uri ng tao. Yung isang uri dito ng tao ang nagsabi, nagtaka ang lahat at sabi, ito na kaya ang anak ni David. Ano pong ibig sabihin? Alam ng mga taong ito, doon sa kabilang uri nito, pero alam natin, lahat yun may alam kahit yung isang uri ng tao. Alam ng mga tao kung anong klase yung darating na anak ni David na tagapagligtas. Hindi lang nila gaanong nalalaman ang tinatawag po nating pinaka-qualification Ibig sabihin yung katangian talaga ng malalim, hindi nila masyadong identified. Ang alam lang nila na identification, yung mga nagagawang pagpagaling at ang kabutihan ng tao at alam nila na galing sa lahi ni David o anak ni David. So, identified nila pala si Jesus at patunay na ang anak ni David ang siyang magiging at darating na tagapagligtas. Ito yung isang klase na naroon. Identify sila. Pero ito mabigat Yung isang na-identify dito, yung uri ng mga Pariseo. Kasi ito, kahit po ngayon, lumalabas ito sa kapanahunan na ito Itong uri ng mga Pariseo ito, kahit sa loob ng simbahan lumulutang ito Itong Pariseo na bagamat alam din nila ang katotohanan, pilit nilang ilalayo at bapaluktutin yung dapat nilang sabihin dun sa tao. Bakit po sinabi natin ito? Pag binasa natin, sa halip na bigyan nila ng papuri yung pagpapagaling, idinidiin pa nila na yung ginagawa ni Jesus ay galing sa masama. So, pagdating sa puntong iyon, dalawang bagay na naman ulit ang lumulutang. Yung uri ng mabuti at uri na naman uli ng kasamaan. Yung masama talaga, kahit anong ipakita mong mabuti, ang laging titingnan ay dalhin ka dun sa masamang bagay. Alam nyo, dun sa simbahan, maraming ganyan Gumawa ka ng gumawa nung talagang nasa puso mo at tama, pipilitin at pipilitan nila na ibagsak ka at maraming issue ibabato sa'yo para lang masabi na hindi tama ang iyong ginagawa at ikaw ay nagkukunyari. Sapagkat yung mga taong ganon na katulad ng mga Pariseo, sa halip na bigyan ka ng pagkakataon na magampanan mo ang misyon na iniaatang sa iyong balikat na naaayon din sa kalooban ng Diyos, pipilitin din nila na ilayo ang bagay na ito
para yung kanilang pangalan, ikaw ang kanilang tungtungan. So may dalawang bagay na naman po doon na nakapaloob. Pero sabi nga ni